Pagdating sa mga rank na manlalaban sa buong kasaysayan, palaging magkakaroon ng hating opinion at ito ay totoo lalo na kapag pinag-uusapan ang pinakamahirap na boksingero kailanman. Kung ikaw ay isang old school boxing fanatic o isang tagasunod ng modernong panahon, ang mga rank na ito ay sumasaklaw sa bawat henerasyon ng sport. Bagamat ang karamihan sa mga rank ay may iba't ibang pamantayan sa paghusga, ang listahang ito ay may isa lamang lubos na katigasan at katapangan. Pumasok tayo sa top 10. 10 pinakamahirap na boksingero sa kasaysayan. Pang-10, Pancho Villa. Profesional na record, ika-4 ng Agosto taong 89. Upang simulan ang mga ranggo na ito, bumalik tayo sa unang bahagi ng 1900s at magbigay-pugay sa Filipino icon na Pancho Villa. Nakatayo sa taas na 5, isa lamang, ang kanyang laki ay hindi naging hadlang sa kanyang pagiging isa sa mga pinakakakilabot na mandirigma sa kanyang panahon. Siya ay kalunos-lunos na namatay sa edad na 23 lamang, ngunit bago iyon ay magkakaroon ng higit sa 100 laban sa kanyang batang karera, na may 89 na tagumpay. Sikat, hindi kailanman na knockout si Villa, at naging maalamat ang kanyang pangalan sa sport, kung saan miyembro na siya ngayon ng inaasam na International Boxing Hall of Fame. Pang-9, Gennady Golovkin. Profesional na record, ika-1 ng Pebrero taong 42. Isa sa mga tunay na icon ng modernong panahon at isang pangalan na lumalampas sa boxing, si Golovkin ay gumugol ng maraming taon sa pangangibabaw sa middleweight division, kung saan siya ay kilala hindi lamang sa kanyang kakayahan sa pag-atake, kundi pati na rin sa kakayahang kumuha ng malalaking hit at ipagkibit balikat ang mga ito tulad ng mga ito. Maraming British fighters ang nakatagpo ng kanilang kapalaran ng lumaban sa Triple G. Sina Amir Khan at Kell Brook ay dalawa lamang sa mga dating world champion sa kanyang kahangahangang resume. Pang-8, Evander Holyfield. Profesional na record, ika-2 ng Oktubre taong 44. Ang isa pang pangalan na tiyak na makikilala ng marami sa countdown na ito ay Evander Holyfield. Siya ay isang malaking bahagi ng kung ano ang itinuturing ng marami bilang isa sa mga ginintoang panahon ng boxing. Kilala bilang The Real Deal, ang taong ito ay isang nangingibabaw na puwersa sa ring sa kabuuan ng kanyang peak noong 1990s, na isinantabi ang ilang mga alamat ng sport sa kanyang paraan upang pag-isahin ang parehong cruiserweight at heavyweight divisions. Ang mga tulad nina George Foreman at Larry Holmes ay nasa listahan ng hit ni Holyfield, kasama ang kanyang pinakatanyag na mga tagumpay na masasabing laban kay Mike Tyson. Pang-7, Larry Holmes. Profesional na record, 69 hanggang 6. Sa pagsasalita tungkol kay Holmes, nasa gilid lang niya si Holyfield at pumapasok sa ika-7 pwesto sa listahan ng pinakamahirap na boksingero sa lahat ng panahon. Ang 3 heavyweight ay lumaban sa kanyang 50s at hinarap ang halos lahat ng malaking pangalan na magagamit niya. Ang kanyang kaliwang jab ay nakaukit sa kasaysayan ng esport at nagkakaisang itinuturing na isa sa pinakamahirap na harapin, na may ilang mga manlalaban na nagawang tularan ang bangis ng Holmes jab. Si Holmes ay mananalo sa kanyang unang 48 sunod-sunod na laban sa kanyang paraan upang manalo sa World Heavyweight Championship. Pang-6, Saul Canelo Alvarez. Profesional na record, 62 hanggang 2. Ang Mexican legend na si Canelo ay isang nangungunang contender para sa korona ng GOAT ng 21st century boxing sa ngayon. Ang 34 na taong gulang ay nagkaroon ng isang kamangha-manghang 66 na laban sa kanyang karera at, kapansin-pansin, ay hindi pa natamba. Tama iyon, hindi lang walang nakapagpatumba sa kanya, ngunit hindi man lang siya nataman sa canvas. Sa 5, ang kanyang laki ay mapanlinlang na sabihin ang hindi bababasa, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na manalo ng mga titulo sa mundo sa 4 na magkakahiwalay na klase ng timbang. Pang-5, Mike Tyson. Profesional na record, 50 hanggang 7. Nang lumaban si Tyson, tumigil ang mundo at nanood. Ang kanyang mga laban ay madalas na maikli, na marami ang nagtatapos sa unang round, na nagpapakita ng kanyang kakayahang tapusin ang mga kalaban ng mabilis. Malaki ang papel na ginampanan ng nakakatakot na presensya ni Tyson, kapwa sa pisikal at psikolohikal. Ang kanyang matinding titig at agresibong trash talking ay bahagi ng kanyang diskarte. Bilang pinakabatang kampyon sa heavyweight sa lahat ng panahon, ang kanyang maagang karera ay isang serye ng mga knockout laban sa mga batikang manlalaban na naglalagay ng maraming bagong mata sa esport. Ang kanyang kombinasyon ng hilaw na talento, psikolohikal na pakikidigma, at ang tiyempo ng kanyang pagbangon sa heavyweight division ay ginawang isa si Tyson sa mga dakila. Pang-4, Muhammad Ali. Profesional na record, 56 hanggang 5. Kailangan ba ng taong ito ng anumang pagpapakilala?
Kung pinag-uusapan natin ang mga pangalan na lumalampas sa sport ng boxing, huwag nang tumingin pa kay Muhammad Ali. Ang ilang mga tao ay tila nakakalimutan kung gaano kahusay si Ali, dahil ang kanyang katanyagan ay maaaring natabunan ang kanyang kakayahan sa ring. Si Ali ay madaling isa sa pinakamahirap na tao na nakatapak sa isang singsing at nagbigay inspirasyon siya sa mga henerasyong sumunod sa kanya, na may hindi mabilang na mga alamat na humuhubog sa kanilang diskarte sa pakikipaglaban upang tularan ang kanyang ginawa. Si Ali ay hindi kailanman na-knockout sa kanyang karera, at masasabing nakipaglaban sa isa sa mga pinakamapagkompetensyang panahon sa kasaysayan ng esport. Pangtatlo, Marvin Hagler. Propesyonal na record, 2 ng Marso taong 62. Ang pagpasok pa lang sa mga posisyon sa podium ay isa sa mga pinakakapanabik na manlalaban sa kasaysayan ng middleweight division. Ang marvelous na si Marvin Hagler ay isang kagalakan na panoorin, pinagsasama ang kahusayan at kapangyarihan sa purong libangan. Nakatayo sa 5'9", pinatunayan pa ni Hagler na ang mas maliliit na lalaki sa esport ay maaaring maging mas mahirap kaysa sa ilan sa mga higanteng heavyweights. Marahil nakilala sa kanyang bakal na baba, si Hagler ay hindi kailanman natalo sa pamamagitan ng paghinto sa kanyang buong karera, at may mga sikat na tagumpay sa ilalim ng kanyang sinturon pati na rin ang pagiging bahagi ng pinaniniwalaan ng marami na pinakamahusay na laban sa lahat ng panahon, nang siya ay humarap kay Thomas Hearns noong 1985. Pangdalawa, George Foreman. Propesyonal na record, 76-5. Bumalik kami sa heavyweight division para sa pangalawang pinakamahirap na manlalaban sa lahat ng panahon. Si Big George Foreman ay nakatayo sa 6'4", at isang mabangis na puwersa sa loob ng ring. Kilala siya sa pakikipaglaban sa maraming panahon, na ang kanyang karera ay sumasaklaw sa isang katawang 28 taon. Sa mga tuntunin ng sikat at di malilimutang mga laban, si Foreman ay bahagi ng marahil ang pinakamahusay sa grupo, na nakaharap kay Muhammad Ali sa Rumble in the Jungle, noong 1974, na siyang tanging pagkatalo niya sa paghinto sa karera. Pang-isa, George Chuvalo. Propesyonal na record, 7'3", 182. Maaaring walang malawak na katanyagan si Chuvalo kay Ali o Tyson, ngunit siya ay itinuturing ng marami bilang ang pinakamahirap na tao na kailanman lace ng isang pares ng guwantes. Nakipaglaban siya sa pinakamahusay habang nakikipagkompetensya sa ginintoang panahon ng heavyweight boxing. Ang mga tulad ni Ali, Joe Frazier, George Foreman at marami pa ay hindi mapatamba ang taong ito. Sa katunayan, sa kanyang 73 career fights, hindi siya kailanman natamba ng isang beses, natalo lamang sa malayo nang huminto sa kanyang mga paa.